Sa pagkakataong ito, ang ating paksa ay tungkol sa Pax Silica. Ang Pax Silica kasi isa sa mga mainit na issue na hinakaharap ng ating lipunan. Maraming mga nagpapahayag ng pagtutol dito kung kaya't ginamit natin ang artificial intelligence upang mabalansin nating suriin ang kalagayan ng programang project ng Pax Silica na itatayo sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa aking AI partner, sabi ko suriin natin ang balanse, walang bias, ang issue ng Pax Silica. Ano ang pros and cons nito, ang long-term plan, at ang pakinabang ng bansa, epekto sa pangkalahatang aspeto, ano ba talaga ang agreement nito sa gobyerno at saan ito itatayo, sino ang dayuhang may propose, at ano ang status nito ngayon ng proyekto, at ano ang ambag ng proyekto sa pandaigdigan, hindi lang sa Pilipinas, at ang pagtimbang sa damage at pakinabang. So, ang sagot ng ating artificial intelligence, sabi niya, isang malalim at balansing pagsusuri ang kailangan sa usaping ito. Partner, sabi niya, bilang isang bansang naghahangad ng tunay na pag-unlad, advanced Pinoy, critical na timbangin natin ang bawat aspeto ng Pax Silica, kadalas ang tinutukoy o na binabasa bilang Pax Silica, Mula sa perspektibong lohikal, estratehiko at walang kinikilingan, narito ang komprehensibong pagsusuri at inisyatibong ito. Una, ano ang Pax Silica at ano ang kasunduan ng gobyerno? Ang Pax Silica ay isang international na coalition na pinamumunuan ng Estados Unidos kasama ang 15 bansa tulad ng Japan, South Korea, Singapore, Australia at United Kingdom. Ang Pax Silica ay nagmula sa silicon. Ang pangalang silica ay nagmula sa silicon na pangunahing materyales sa paggawa ng microchips at semiconductors na nagpapagana sa artificial intelligence o AI at modernong teknolohiya. Ang kasunduan, nilagdaan ng Pilipinas pamagitan ng ni DTI Undersecretary Severino Rodolfo ang pagsapi sa Pax Silica noong April 16, 2026. Ito ay isang kasunduan upang magtayo ng isang higanting industrial at teknolohikal na hub sa layunin na i-secure ang supply ng chain ng chips, artificial intelligence infrastructure at critical minerals habang binabawasan ang dependency o pagpapasailalim sa monopolya ng China sa teknolohiya. Sino ang dayuhang nag-propose? Ang gobyerno ng Estados Unidos ang pangunahing nagmungkahi nito sa ilalim ng kanilang geopolitical strategy na friend-shoring, paglilipat ng sensitibong paggawa ng teknolohiya sa mga kaalyadong bansa. Saan ito itatayo? Itatalaga ito sa loob ng Luzon Economic Corridor or LAC. Ang eksaktong lokasyon ay isang 4,000 acre o 1,618 hectares sa Economic Security Zone sa loob ng Clark City, Tarlac, sa ilalim ng pamamahala ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA. Ano ang status ng proyekto? Ngayong 2026, kasalukuyang estado nito opisyal ng kasapi ang Pilipinas. Ngayong Hulyo 2026, inanunsyo ni Finance Secretary Frederick Go na prioridad ng gobyerno na mapirmahan ang pinal na framework agreement bago pa matapos ang taon. Ang aktibidad sa Clark, kasalukuyan ng tinutukoy ng BCDA ang mga partikular na parsila ng lupa sa New Clark City para sa pagpapatayo ng pasilidad ng semiconductors, advanced packaging, AI data centers at ang Pax Silica Coordination Office. Timbangan ng pagsusuri. Timbangan pagsusuri ang pros and cons ng proyekto. Upang maging balanse ang ating pagtingin, narito ang malinaw na pagpahambing sa mga benepisyo laban sa kaakibat na panganib at hamon. Sa aspeto ng ekonomiya, teknolohiya at inobasyon, sa enerhiya at yaman, sa geopolitical na seguridad, at ano ba ang kalagayan nito, yung advantage or disadvantage. Sa usaping ekonomiya at trabaho, ang advantage nito ay inaasahang lilikha ng daang libong mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipinong engineers, IT specialists and skilled laborers. Ang disadvantage naman ito ay ang banta ng brain drain sa ibang sektor kung saan higupin ng industriyang ito ang mga pinakamahusay na talento ng bansa.
Ang advantage din ito sa usaping pang-ekonomiya at trabaho, magdadala ito ng bilyon-bilyong dolyar na direktang dayuhang pamuhunan or yung tinatawag nating foreign direct investment. Ngunit ang disadvantage nito ay maaaring maging limitadong assembly packaging lang ang mapupunta sa atin sa halip na tunay na pagmamayari ng ekonomiya o teknolohiya. Sa teknolohiya at inobasyon naman, ang advantage nito ilalagay ang Pilipinas sa mapa bilang AI and semiconductor hub sa Timog Silangang Asya. Ang disadvantage, mataas na dependency sa patent at teknolohiya ng mga dayuhang korporasyon. Sa teknolohiya at innovation, ang advantage nito mabilis na technology transfer at upscaling ng ating mga manggagawa upang maging advanced Pinoy architects sa hinaharap, no? Ang disadvantage naman ito ay ang kakulangan sa lokal na infrastruktura para sa research and development. Sa usapin ng enerhiya at yaman, ang advantage nito pagsigla ng pangailangan ng renewable energy at modernong power grids upang suportahan ang mga pasilidad. Ngunit ang disadvantage nito, napakalaking demand ng kuryente at tubig. Ang mga AI data centers at chips fabrication plants ay kilalang power and water hogs. Maaaring magdulot ito ng kakulangan ng supply para sa mga lokal na komunidad, no? Sa geopolitical at seguridad naman na aspeto, ito ang advantage natin, pagpapatibay ng ugnayan sa mga advanced economies kaya ng US, Japan at South Korea. Ngunit ang disadvantage nito ay ang geopolitical risk dahil lantaran itong tugon upang labanan ang dominasyon ng China. Maaring maglagay sa gitna ng tension ng US at China ang Pilipinas na nagpapataas ng ating pambansang seguridad na panganib. So, yung ambag nito sa daigdig, hindi lamang ito lokal na proyekto, meron itong malaking contribution sa buong mundo. Mababawasan ng konsentrasyon ng paggawa ng chips sa ilang bansa lamang tulad ng Taiwan na laging may banta ng sigalot. Masisiguro ang tuloy-tuloy na produksyon ng chips para sa mga smartphone, kotse at iba pang medikal na kagamitan sa buong mundo. Pangalawa, ang demokratisasyon at siguradong AI. Bilang bahagi ng Faxilica, sinisiguro ng koalisyon na ang pagbuo ng AI technology ay susunod sa etikal, ligtas at demokratikong pamantayan ng mga allied nation laban sa authoritarian surveillance technology. So, ikalimang aspeto naman na usapin ang pagtimbang, pakinabang versus pinsala. Ito ang ating verdict. Timbangan ng pananaw. Ang Faxilica ay isang generational opportunity na maaaring magpataas ng antas ng ating ekonomiya mula sa pagiging service-oriented BPO patungo sa high-value industrial manufacturing. Gayunpaman, ang tunay na tagumpay nakasalalay sa ating gobyerno. Kung papasok tayo rito ng walang mahigpit na regulasyon sa pangangalaga sa ating kalikasan, supply ng kuryente at karapatan ng lokal na manggagawa, maaari tayong maging instrumento lamang geopolitical na interes ng ibang bansa habang pasan natin ang bigat ng pagkonsumo ng ating likas yaman. Upang masiguro ang positibong timbang, kailangan nating ipatupad ang mahigpit na provision sa proteksyon ng kapaligiran, paglipat ng green energy upang hindi mabulunan ang ating mga power grid at ang tunay na technology transfer para hindi lang tayo taga-assembly kundi taga-disenyo rin ng teknolohiya sa hinaharap. Sabi niya, ang tanong niya rito, ano ang iyong pananaw ukol dito, partner? Sa tingin mo ba ay handa na ang kasalukuyang sistema ng ating kuryente at edukasyon upang saluhin ang ganito kalaking responsibilidad sa teknolohiya? Ang sagot ko dyan ay ganito. Bago tayo magpatuloy, sabi ko sa kanya, ang hamon ay kayang solusyonan kung kukulangin ang sariwang tubig, may paraan yan. Ang kuryente ay gayon din. Ang banta ng lakas paggawa ay nakikita kong huhugutin nito ang informal skill worker pataas tungo sa skills upgrade upang mapunuan ng vacuum na may lidika. At malaki ang papel ng TESDA rito at magkakaroon ng mga private skill upscaling program sa iba't ibang skills na kailangan. Kung kukulangin ang manggagawa sa sakahan, ay maobliga ang magsasaka na gumamit ng makinarya, mas upgraded dyan, mas pabor. Ang mga di patas na regulasyon ay kayang solusyonan. Huwag akong tumingin sa negatibo. Ang gusto ko lang linawin ay kung maghuhukay ba
ng silica, ang PAX Silica project. At yan ang aking gustong alamin. At yan ang tatalakayin natin sa susunod nating video. Abangan nyo po. Pansamantala ay dito natin tatapusin ang ating pagtalakay tungkol sa PAX Silica project. Itatayo sa Subic, sa Clark. Sa exclusive economic zone ng Clark. So, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo po ang kasunod na video. The power of the brain be with you always.